Sa video ito, pag-usapan natin kung pwede bang i-DIY ang pag-change oil kung sakaling wala ang mekaniko ng kasa o dealer. Ano yung mga dapat nating tandaan at ingatan para hindi mawala yung warranty kapag nag-change oil? Tuwing kailan nga ba binubuksan ang strainer at kung paano ang maintenance nito at kung paano yung step-by-step process ng pag-DIY natin ng pangalawang change oil nitong version 3. So magandang umaga po sa inyo, Moto Arc here, at ngayon nandito yung motor ng kapatid ko dahil sa pangalawang pagkakataon ay ipapa-change oil na po natin siya dahil umabot na po siya sa mahigit 1,600 odo. So last time na pina-change oil po natin siya magsi 600. So after ng 1,000 odo, ayun, ipapa-change oil po natin ulit siya. So bali yung ideal kasi na change oil sa mga bagong motor 500, first change oil, pangalawang change oil 1,500. So naiset naman natin ang tama yung indicator, kaya ayun, lumitaw na rin po yung oil change indicator nito. Sa oil po niya, tignan naman po natin kung nagbabawas siya. By the way, yung huli po natin ginamit dito is mineral oil ng Honda, yung kulay parang ginto. So yan, pinunasan lang natin siya, ipasok lang natin, patong lang, hugot. Yan, nasa tamang level pa naman siya, halos nasa dulo pa ng upper level. So hindi naman po nagbabawas ng oil tong motor na to. By the way, napainit lang natin siya ng mga 1 minuto para umikot yung oil. So may kumalat na oil sa makina bago natin siya chinek. So by the way, nagpapa-change oil po tayo sa kasa or sa motor shop na kinuha na nito dahil may coupon po na binigay naman at free yung service. Also, para hindi po mawala yung warranty ng motor in case man po na may nangyari sa kanya na damage sa chassis, sa kung ano-ano ang parts, sa electrical, whatsoever. So yun din po yung dahilan, kahit medyo marunong tayo mag-change oil, mas okay din na sa kasa or sa dealer po natin siya pa-service para walang aberya. Anyway, about sa status ng motor na to, may nakikita na akong mga gasgas. Ayan o, gasgas po yan, yung part na yan. Also ito, ayan, medyo natumba daw ata or nasagi ng kapatid ko. May nasagi lang naman siya na pader, hindi naman ibang motor. Kaya ayun no, ayan, medyo masakit na siya sa mata. Do minimal pero ano siya, medyo halata. Ayan no. So yan pa lang naman yung mga naging damage po niya, gas-gas. Also ito hindi pa pala natatanggal. So bago tayo pumunta sa shop, bumili na tayo ng oil, tapos pinakarga na natin to, pinafull tank ng kapatid ko para daw may gasolina. Tapos pagdating natin sa kasa, wala daw yung mekaniko nila. So galing na po tayo dun sa dealer po natin, at yung sabi po nung teller doon or doon sa may counter ay next week pa daw po available yung mekaniko nila, or dapat po tawagan muna po para ma-assure na nandun yung mekaniko bago pumunta. So napaisip ako, what if limited lang talaga yung time ng mga customer nila, limited lang yung time ng mga rider para magpunta sa shop nila. So kung kaya naman may time na hindi na po tayo makakapaghintay ng oras or kinakailangan na po talagang i-change oil yung motor natin, so sa ganitong senaryo, pwede na po tayo mag-DIY, or kung hindi naman, dalhin po sa ibang shop, sa ibang motor shop yung ating mga motor. Pero yung biggest question dyan, mawawala po ba yung warranty kapag tayo nag-change oil? Kagaya naman sinabi ko sa mga recent video po natin, hindi po mawawala yung warranty kahit tayo mag-change oil. Basta tama lang yung operation po natin, walang masisirang parts, walang magiging defective na parts dahil DIY po natin or pinagawa po natin siya sa ibang motor shop. Dapat maayos din po yung pagkakagawa nung pagpapagawaan natin or ng mekanikong gagawa ng ating motor. So dito kasi sa change oil medyo maselan dahil kapag nasira po yung thread, yung pinaka inaalala po kasi natin dito, yung thread po or yung bolt ng ating mga drain plug nasa kabila pala, pati dito. So pag nagkaroon po kasi ng pagkakataon na nasira po natin yung thread, mali yung pagkaka-thread po natin, pwedeng may tumagas dyan na oil, at pagkatapos pwedeng mag-cause na nababawasan tayo ng oil, at kung di man natin mapansin yon, masira yung parts ng makina. At doon na po mag-start na hindi na po natin mapapawarranty yung motor dahil hindi na po siya factory defect, kumbaga error na po nung gumawa ng ating mga motor. Kaya naman yun yung mga ingatan natin kung magdi-DIY tayo or ipapa-maintenance natin sa ibang shop yung ating mga motor. So sa case natin, marunong naman tayo mag-DIY, so kahit hindi na natin gamitin yung coupon dahil hindi rin available yung mekaniko nila, medyo matatagalan din, so no choice tayo ngayon.
kapatid ko gagamitin din yung motor. So tayo na lang po yung mag-change oil dito. So ulitin ko lang yung odo niya, nasa 1,700. At also pangalawang change oil niya na po ito. Kung kaya naman bubuksan na po natin yung drain plug po natin dito. So yung mga residue na nanggaling sa mga unang kilometro ng pagtakbo ng ating mga motor, mailalabas pa dito. Pero may nakuha na pong dumi dito mga residue sa first change oil kasi hindi rin po binuksan to. So bubuksan din po natin ito. About naman sa oil, bakit nga ba fully synthetic na yung gagamitin natin? Bakit hindi muna tayo mag mineral? Actually sa first change oil po niya, nakapag mineral na po tayo. So ngayon dahil medyo magaspang yon at hindi masyadong smooth yung performance, medyo mainit po siya sa makina, pero yung advantage niya, mabilis po niyang mabe-break in yung pinaka-engine po natin dahil magaspang nga po siya. So okay lang po yun sa mga first change oil po natin. So dahil second change oil na po ito, para maging smooth na po yung takbo ng engine nito, gamit po tayo ng fully synthetic. So nagkaubusan lang din na stock nung maliit, yung 0.8 liters. So ito 1 liter yung nabili natin. Goods lang naman to dahil pag binuksan po natin yon, 850 yung ilalagay natin. So may matitira pang 150 ml dito. So dahil napaandar na natin siya kanina at napalamig na ng konti, pwede na natin buksan yung drain plug natin. Medyo lumamig na ng konti yung engine natin eh. So bago po natin buksan yung mga bolt natin sa ilalim drain plug, buksan po natin to para sumingaw po or madaling lumabas yung mga oil po natin, yung maruming oil. So kahit ipatong lang po natin yan para hindi mapasukan ng dumi. So ito, sigurado alam nyo na ito. Lagay na tayo ng sahuran, tapos buksan natin yung drain plug po natin, which is ayan. Gamit po tayo ng 12mm socket wrench. And medyo tumapon lang yung oil natin dahil alanganin na tong stand eh. Yung iba, ginagawa nila, pinapasok nila ilalagyan dito sa stand. Pero ako kasi hindi ko ginagawa yon dahil baka masira ito, lalagyan natin, manipis lang. At saka sasahurin pa natin yung dun sa kabila. Yung iba naman, naglalagay ng karton dito para mag-slide lang po siya dudulas. So paalala ko lang kung paano yung pagluwag. Papunta po siya sa kaliwa, baka sikipan nyo ng ganyan, malos thread po, yun na po yung magiging dahilan para masira yung bolt nyo or yung thread po natin. So pag binalik po natin siya, baka tumagas. So tandaan nyo, pag ganyan po siya, pakanan pag luluwag po natin. So importante yun para hindi masira or lost thread yung drain bolt natin. So punta tayo dun sa kabila. This strainer bolt, gagamitin natin 17mm. So dito, counterclockwise pa rin. Tapos sahod na natin yung sahuran. Try ko kung kaya ng manumanong wrench natin. Ayun, maluwag naman pala. So first time lang mabubuksan ito. So in-expect ko matigas siya, pero hindi naman pala. Ayan, ikutin lang natin hanggang sa lumuwa siya. So ikutin lang natin siya hanggang sa matanggal. At ito na po yung strainer bolt po natin. So para po sa mga hindi pa po nakakaalam, yung pinaginagawa po ng mga strainer kahit sa mga ibang bagay, pinaghihiwalay yung solid sa liquid. So kumbaga dito sa makina natin, tinatanggal yung mga residue na nanggagaling sa friction ng bakal to bakal. Yung may ipon doon ay mapupunta dito sa strainer natin. So kung makikita nyo, ayan, may nakuha tayo yung mga residue. Ayan, mga bakal-bakal yan guys. Galing po yan sa friction at yung iba dumi. Ayan, may maliliit na bakal. Mamaya lilinisin din natin to. So yung spring, natatanggal po yan. Ayan po siya. Tapos para tuluyan pong ma-drain yung oil natin, tagilid natin yung motor. Ayun o, dami pa. So yan yung reason kung bakit kailangan natin magdagdag ng 50 ml kapag nagbukas po tayo dito sa may strainer part po natin. Mas marami po ilalagay natin na oil kaysa kapag nagbukas lang tayo ng drain plug. Ayan, pag okay na, tayo lang natin yung motor natin ulit. So yan, nalinis na po natin at napatuyo itong ating drain bolt at saka yung strainer po natin. So paano nga po ba gumagana yung strainer bolt at bakit kailangan po natin siyang regular na binubuksan? So minsan kasi ito kinakalimutan ng iba, nagpo-focus na lang po sila lagi doon sa may drain bolt, doon sa pinakailalim. At yung akala po ng iba, basta nakapag-drain na po doon sa pinaka-drain plug po natin ay okay, goods na, matatanggal na po lahat ng mga oil pati yung mga dumi. Ang hindi po nila alam, hindi po 100%
matatanggal yung residue sa ating mga motor, especially yung mga maliliit-liit na bakal. Ito pong mechanism ng motor na ito yung nag-iipon ng mga residue sa loob. Either maliit po yan, sobrang liit, or medyo malaki. Dahil minsan hindi naman po visible yung nakikita nating residue dyan, hindi naman kasing laki ng batong ito, kumbaga sobrang ninipis lang po niyan. Kasi yung residue na yon ay galing nga po sa friksyon ng pagkiskisa ng dalawang bakal. So parang alikabok na lang po talaga yung mga size nila. So itong strainer bolt yung may kakayahan na punin yung lahat ng yon sa pamagitan ng pagdaan po ng oil dito. So kapag nakapasok po kasi yan, yung oil po natin is dumadaan-daan po dito, at habang umaandar po tayo, pumapagpag yung oil natin dyan, hinahakot or kinukuha po niya yung mga residue dun sa oil na dumadaan po dito. Minsan pagkaugot natin, akala natin wala po tayong nakuha, pero may liit-liit po tayong nakuha dyan. Kaya naman importante ako, every dalawang change oil doon ko na lang siya binubuksan. So dito kung makikita nyo, ayan, may butas po dyan. Yung oil po natin is lumulusot po dyan. Mechanism din po yun para yung lulusot na oil dito, dediretso po siya dito. So sasalain niya po lahat ng oil na papasok po doon, at lalabas lang po yung oil papunta dito sa mga butas ng strainer po natin. Matitira yung mga residue dun sa loob, at lalabas po yan dito sa ilalim, diretso po yan sa may drain plug. So kung kaya naman yung design po na yan, ayan, kumbaga yung pasok ng oil, irerekta niya po dito sa parang tube like na strainer, kung kaya naman talagang may i-strain niya po talaga yung mga residue. So regular checking, mas okay sa kada pangalawang change oil, buksan po natin. Also wag din po natin kakalimutang linisin, kasi kung di po natin lilinisin, mag-i-stay lang po yung residue dyan. So pagbalik po natin ito, malinis na naman po ulit siya. Bubuksan po ulit natin to sa pangalawang change oil po natin. So bago natin isalin yung bagong oil natin, takpan na natin yung mga drain natin. Pwedeng mauna yung dito sa strainer, pwede naman mauna yung doon sa ilalim. Kahit alin po dyan, importante maisara po natin bago tayo magpasok ng bagong oil. Paalala lang din po about dito sa strainer po natin, kapag nagkaroon po siya ng sira, butas, or napunit, palitan na po natin siya. May nabibili naman po online, kasi minsan may time na kapag naglinis tayo, baka aksidente po natin siya nasira. So kailangan pristine condition bago po natin siya ipasok, para makapag-strain po siya ng maayos. So bago po tayo magsalin ng bagong oil, ilagay lang po natin yung mga drain bolts po natin. Unahin natin to sa strainer, pero pwede naman po mauna kahit alin po sa dalawang yan. May ilagay natin bago po tayo magsalin. So sa posisyon po nito, yung spring na masinsin, nakadikit po siya dito sa may takip. Tapos yung strainer, pasok lang po natin siya dito, at ilapat lang po natin siya bago po natin siya higpitan. Ito importante rin na tama yung pagkakatread natin, hindi po siya tumagas kung sakali man, dahil delikado rin po ito para sa warranty ng motor natin, lalo na kung magdi-DIY tayo. Yan, pasok lang po natin siya. Kapag nakuha nyo na yung thread, higpitan nyo lang po, hand tight lang, dahil pag sumobra, pwede po masira yung thread nyan. Ayan, di naman po manglalaban yan. So pati dito dapat tama yung pagkakatread po nyan. Drain plug, ayan, kamay lang po muna natin, hanapin natin yung thread, tsaka natin gamitan ng tools. Kasalungat lang nung ikot po natin kanina. Ayan, hand tight lang din po hindi naman maglalaban yan ng todo. Karaniwan po kasing iniisip ng iba, hinigpitan nila ng todo para walang tumagas. Pero ang totoo po niyan, mas nakakasira po yung sobrang higpit sa ating mga drain bolt. Kung wala naman po tayong torque wrench, okay lang po na i-hand tight po natin yan. Para nang sa gayon, hindi po lumalim ng lumalim yung thread po niya, at also hindi po masira yung bolt po natin. So katagalan po kasi luluwag yan pag mali po yung pagkakapit po natin at masyado po natin siyang tinotodo. So bago tayo magsalin, tignan muna natin itong lumang oil niya, tapat natin sa araw. Medyo malinaw pa. Kung makikita nyo, may itim na po siya. So normal lang naman po yan sa mga oil natin na dumudumi agad. Honda fully synthetic 1 liter, hindi na available yung 0.8. Pag binuksan po natin, kailangan humihiwalay ito, dahil kapag sumama po yan, fake po yon. Also dapat may manufacture date dito. Ito yung una kong tinitingnan. Pag wala po nyan, fake po yon, makakasira ng makina nyo yan. Yung pagka-gray po ng letter P dito, dapat malabo yan, dahil kapag medyo matingkad yan, fake yon. Lalagay lang po tayo ng 850 ml, may matitira pa po na konti dyan. Buksan lang natin. Gamit lang tayo na mahiwagang technique dahil nawala yung embudo natin. So ito medyo makinis po siya, galing pa yata sa Honda to, may Winner X. Ayan, kung makikita nyo, may butas naman.
Salin tayo ng 850. Natitira pang 200, lagay pa tayo ng konti, 50 ml pa. Opya, para saktong 150. So yun, 850 nasali natin. Tiktikin lang natin. So nalinis na natin yung dipstick natin. Sausaw lang natin, tignan natin kung nasa tamang level. Patong lang, wag natin thread. Focus natin, ayan, sakto lang, nasa bandang 3/4 or gitna yan. So yan, goods na goods lang. Sakto lang inailagay natin. Dito pala, kaya hand tight lang yung ginagawa ko. Kasi plastic po ito. So may dahilan kung bakit plastic po yan. Para nabubuksan po natin anytime na gusto natin siyang buksan nang hindi na ginagamitan ng tools. Kaya naman ako di ko ginagamitan ng plies. Saktong hand tight lang po yan, kahit kamay lang po yan. Kumbaga easy to access yan. Basta todo nyo lang yung pagka hand tight. Di na po sisingaw yan. So bukod dito, personally ako, nag-check din ako sa tambutso kung malangis po yung sa dulo. Kasi pag malangis po yan, may problema sa makina. So kinakapa ko din yung dito. Pag medyo mamasa-masa po yan, may oil na lumalabas na sumasama. Sa case natin, ito tuyong-tuyo. Goods po yung makina natin, healthy. So painitin lang natin 5 minutes para umikot po yung bagong oil. Iyon, no? Paikutin natin yung gulong. Yun, no? Smooth na smooth. Ayan, ako binibira ko para yung oil umikot talaga papunta sa taas. Pag naka-idle, medyo nasa baba pa yan eh. Natirang 150 ml, pwede natin ipunin pandagdag sa mga susunod na oil. Pagkatapos natin mag-change oil at napainit, tanggalin rin po natin to, tapos reset po tayo. So yung iseset ko na next na change oil nito is tig 1.5 na po. So sa mga first change oil lang naman, medyo maikli yung interval. Pero sa mga pangatlong change oil po natin, kahit consistent na po o regular na 1,500, goods na po yun. So para mawala po itong oil change indicator, patayin muna natin engine. Pagka off po niyan, pipindutin po natin itong set, kahit itong set lang ng matagal bago po natin isusi. Pindutin ko po yung set, susi mo. Ayan, pagka susi po natin, matatanggal na po yung oil change. Ayan, automatic po siya natanggal. Ngayon, nakaset po ng 1,000 kilometers yung interval. Reset po natin siya into 1.5. Click po natin sabay na yung set, tsaka yung select. Gagalaw yung oras. Pindutin natin to ng 1, 2, 3. Pupunta tayo sa oil change. Punta na po tayo dito. Pindutin pa po natin to na isang beses. At ayan, magbiblink na po ng sabay yan. Pwede na po natin palitan yung interval. So tayo, 1.5 kilometer yung susunod na change oil natin. Set na po natin. Okay, goods na. So lilitaw po ulit yung oil change indicator after 1,500 kilometers. Odo po natin. Po yung magpapaalala na mag-change oil na po ulit tayo. So yan lang muna siguro para sa video na ito, na kapag change oil po tayo kahit wala yung mekaniko, basta tatandaan nyo lang po na ingatan nyo po yung mga parts, lalo na sa mga threads, para kahit kayo mag DIY or idala nyo po sa ibang motor shop, paalala nyo po na ingatan yung mga threads nang sa gayon wala maging problema at hindi po mawala yung warranty ng ating mga bagong motor. So yun lang muna siguro para sa video na ito. The more click, the more you know. Pangalawang change oil ng Honda Click version 3 na to. Bye bye.